Ayan, mega love shout out. Isang magandang araw, isang magandang tanghali po sa ating lahat. At ayan guys, sa ating thumbnail, sunod lang naman tayo kung ano yung mga mainit na pinag-uusapan, kung ano yung mga pinag-uusapan ng mga viewers. Yan, sinusundan lang naman natin guys. Minsan kung tayo nag-reaction, meron tayong mga pinagbabasihan video. So ibig sabihin ay tayo ay nag-reaction lang. Hindi totaling tayo yung gumagawa ng issue. Kaya nga po, may ganoon tayong ginagamit. So, yun po yung sinusundan natin mga video. May ginagamit man tayong screenshot. So, ibig sabihin, yun po yung nire-reaction na natin. Ang masama po nito, tayo po, walang pinagbabasehan kung danang kudaso sa atin mismo nagmumula ang issue. Hindi po. Tayo po ay laging mayroong basihan kung saan natin hinuhugot yung ating topic. Ano po? So, issue, Kudkod Inodoro, yan po yung mainit na issue ngayon na inalmahan ng ating mga kababayang OFW na ang trabaho nila, syempre, nandiyan may mga kasambahay. Pag ikaw ay nagtrabaho bilang kasambahay or sabihin natin sa bahay, kasama na doon yung naglilinis tayo ng inodoro. Kahit man hindi po tayo nagtatrabaho, kahit na sa sarili po tayo pamamahay, naandyan pa rin na isang kagaya kung ako po ay nagkukudkod ng inodoro. Proud po ako na araw-araw maglinis po ako ng inodoro at lagi ko pasirita ng sunrocks. Nang sa ganun, hindi naman po nakakarimarin na tayo nakatira sa loob ng bahay na sobrang umaalingasaw na at naninilaw na. Ano po? So, ako ay proud na araw-araw every time nagagamitin ko inodoro, after kong buhusan, pinasisiritan ko ng sunrocks na hindi naninilaw. Yan. Proud ako na magkudkod ng inodoro. So, yan po ang ating mahalagang topic. Ayan o. Yan po ang ating paghuhugutan ng ating topic, kudkod inodoro. Saan nga ba nagmula? Yun. Ang kudkod inodoro ay nagmula sa comment ni Lonnie. Wait. Ang comment na to, ay hindi, lumalabas dito parang, ano ba to, nakalagay dito ay author, Lorne TV. So, hindi siya totaling, ang natanggap kong screenshot ay hindi siya doon sa reply. Ang nakalagay dito ay author, Lorne TV. Yan. Ito, babasahin ko muna para maliwanag sa lahat. Pero gusto kong hanapin kung saan siya nag-comment. Nang sa ganun, ay alam po natin kung bakit si Lorne na-trigger, kung bakit si Lorne nakapagsalita ng ganito. Kaya lang paano ko pahanapin to? Ang nakikita ko lang na post ay mismo screenshot na kanyang comment ni Lorne. Yun lang nakikita ko. Hindi ko alam kung saan ito ikinoment ni Lorne, ano ang dahilan bakit si Lorne nag-comment ng ganito. Pero sabi ko nga wala akong nakikita. Ito lang yung nakarating sa akin. So ito nababasahin ko lang. Dito ito yung comment ni Lorne. Wait lang. Kung sakali man po na si Lorne ay na-trigger dito, isang halimbawa na meron siyang pinaghugutan din na isang post or isa ding comment at doon ay napakomment or na-trigger si Lorne, kasagutan po ba na kung isang halimbawa pong mali yung sinundan niya, yung nag-comment dito, kasi kumbaga na-trigger si Lorne, so nag-comment lang din si Lorne doon, kumbaga meron siya sinundan, yung unang nag-comment kung ito man ay merong pagkakamali sa kanyang ikinoment at dito ay nasaktan si Lorne TV. Marapat po bang gantihan ng hindi kaaya-ayang resback? Ang isang mali, isang halimbawa, mali man yung nag-comment, nasaktan ka doon, nakadurog ng damdamin yun, nakadurog ng puso yun, isang halimbawang mali siya. Marapat po ba o susolusyonan ba ng isa pang pagkakamali? Iyon ang mali. Nasolusyonan mo ng isa pang pagkakamali yung nagawang mali nung kapwa. Kasi dito, ang aking pagkaka-analyze dito, yung reply, ito nga, basahin ko muna, wait lang po ha, wait lang, para maintindihan po natin, baka sa iba, sabihin nila, ano yung ginagawa. Ito, nalagay ko na sa screen, ayan, nasa screen po. Yan, umpisa pa lang naman nasa screen na. Baka sabihin kasi nila, ngaw ka ng ngaw, yan. Basahin muna natin, kasi dito natin nahugutin yung ating topic. I-analyze po natin. Ito ay comment ni Lorne TV, yan, author, Lorne TV. Ang sabi niya, Monica Prado Canape, ha. Monica na minaniko ni Monico. Yun sabi na ni Lorne. Halatang hindi ka nga inggit kasi nag-aksaya ka pa ng oras. Ayan. Halatang hindi ka nga inggit kasi nag-aksaya ka pa ng oras mo na mag-comment sa post ko. Ibig sabihin, si Monica ay nag-comment sa post ni Lorne. Malinaw. Ito yung comment ni Lorne. Ulitin po ulit natin, para malinaw. Halatang hindi ka nga inggit kasi nag-aksaya ka pa ng oras mo na mag-comment sa post ko. Perfect ka? Wow. Kaya pala nakalock profile mo.
Asikasuhin mo na lang pagkuskus Asuhin mo na lang pagkuskus ng inodoro diyan sa bahay ng amo mo. Ako lang ay nagtataka, ano po? Bakit kapag po ang isang kasambahay or ang isang maid o ang isang naninilbihan na may amo ay lagi po bukang bibig. Minsan kapag sila ay ating inaaway o kinagagalitan, lagi panampal ay taga-kuskus ka ng inodoro o magkuskus ka na lang ng inodoro or taga-linis na lang naman ng inodoro. Yan po ang kadalasan na naririnig ko. Bakit po kaya ganun? Ano po, may mga kapwa tayo, mga Pinoy, na karamihan halos nababasa ko ay laging ganyan ang panampal nila sa ilang mga kababayan natin na ito ay, ika nga sabihin na natin, naninilbihan sa ibang bansa. Kapalit noon yung pangungulila sa pamilya. Ano po, lagi yan yung panampal sa ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa, mga OFW, ang sampalin ng taga-kuskus ka lang ng inodoro, maglinis ka na lang ng inodoro, medyo ang sakit sa damdamin. Sa totoo lang, alam mo sa totoo lang, ito, wait lang ha. Nasaan na tayo? Malabo guys ang mata ko. Asikasuhin mo na lang ang pagkuskus ng inodoro dyan sa bahay ng amo mo. Yung sabi ni Lorne, ha. Sino ako? Sino ako? Ako lang naman yung pinag-aksayahan mo ng oras mo, ha. Comment ka ng comment. Tapos, ka na ba maglinis or magluto ng kakainin ng amo mo? Galing mo, manglait no. So, ibig sabihin dito, nilait si Lorne, ni Monica. Ikaw nga, kailangan mo pa magpaalila sa ibang bansa. Teka muna, ang galing mo manlait. So, nilalait si Lorne. Pero ang sabi ni Lorne dito, ikaw nga kailangan mo pa magpaalila sa ibang bansa. Wow! You're so perfect. Wag mo ako masyadong pag-aksayahan ng oras. Baka di ka patapos magkuskus ng inodoro. Ayan lang po yung hawak kong screenshot. So, sabi ko nga dito may binabanggit si Lorne na siya daw ay nilait. So, meron doong body shaming, mga ganon, na mataba. Yun. Kaya si Lorne na-trigger at ito yung kanya resback. So, sa naghahanap, ay bakit hindi ko hinanap yung post? So, hindi ko po alam. At dito ko lang din nakita na intindihan, nalaman na itong si Monica ay nag-comment di umano doon daw kay Lorne, ayon kay Lorne sa kanya comment. So, ito na. Ako lang ay nagtataka po, ano po, na kapag ang isang OFW ay sabihin na nating ganito, may kasalanan, o sabihin na natin inaaway, o sabihin na natin pinaparinggan, o kinaiingitan, yung mga ganung tipo, ano, kapag may galit sa isang OFW, palagi pong panampal na taga-kuskus ka lang ng inodoro, magkudkud ka ng inodoro. Ang sakit sa damdamin. Alam, sa totoo lang, parang masyado mong minaliit. Pero, ang mga OFW, laking tulong sa ating gobyerno sa pamamagitan ng taxpayer po sila. Ano po? Ang akin lang naman, kung si Monica man po ay nanglait or nagkaroon doon ng body shaming or ano pa man, sinabing mataba or nagmamatika na ang taba, marapat po ba nagantihan mo na hindi rin kaaya-ayang pananalita? Na ibig sabihin kung ibinato ka ng bato, babatuhin mo siya, hindi lang bato, asido. Yun, mga ganong tipo, tae. Anong pinagkaiba mo doon sa taong nag-comment na sinasabi mong ikaw ay minamaliit, ikaw ay nahamak, ikaw ay binabastos? Ano ang pinagkaiba mo doon sa taong nag-comment ng hindi kaaya-aya sa'yo? Parang nakikita ko dito, mas malala. Ito yung aking pagkakaintindi. Mas malala ka pa doon. At out of topic ka. Speaking of panlalait, kung ikaw man ay nilait, gantihan mo rin ang panlalait. Pero, ang nangyari is, napunta doon na ikaw nga nagkailangan pang magpaalila. Ang layo na po eh. Nalayo. Ang usapin is, binabastos ka, nilait ka, so focus ka doon. Kung ano yung kinoment sa'yo, doon ka, focus, sagutin mo yun. Kung sinabi mo ang pangit mo, mas pangit ka din. Kung sinabi mo naglalangis-langis na yung katawan mo, di sabihin mo, ay ano naman yung katawan mo, o kalansay ka, payatot ka, focus ka lang doon. So, na-trigger, sabihin na natin na na-trigger. Kasi nga, ang sabi nga ni Lorne, nag-comment doon sa post niya na sa live siya kanina, sinasabi niya doon na binabastos siya, binabasa si Lorne doon na taba daw, naglalangis, ganun, mukha daw pera. Yun yung binabanggit ni Lorne sa live niya. Focus ka doon. Doon ka, mag-focus. Yun yung sagutin mo. Kung sinabihan ka na kasi yung sa private plane, yung mga ganun, makakasakay ng private plane, kung yun yung sagutin mo. Pero yung sagutin mo siya, sabi ko nga, binato ka ng bato, sinabuyan mo man siya ng asido. Yung mga ganung tipo sa kasabihan. Ano nyo na, kung ano ibig sabihin nun. Ano po, binato ka lang ng bato, pero ang ginawa mo, sinabuyan mo siya ng asido. Ano pinagkaiba mo doon sa taong sinundan mo ng komento?
nag-comment si Monica, sinundan mo, nireplyan mo ng ganito, ano pinagkaiba mo? Ang nakikita ko dito, mas malala, yung respect mo. Speaking of bastusan, kung ikaw ay binabastos, focus ka doon kung ano yung pinag-didiskusyonan. Kung sinabing mukha kang pera, explain mo hindi ako mukhang pera. Patunayan mo na ako yung mukhang pera, hingian mo siya ng ebidensya. Eh yun lang, ito opinion ko po ito. Kaya naman ang ating mga minamahal na viewers ay sabihin na nating inalmahan kahit hindi kahit hindi sila yung tinutukoy na ni Madam Lorny. Katunayan, isang tao lang yung tinutukoy niya dito. Ini-address niya to kay Monica. Pero, isang OFW na nagkukudkod din ng inodoro ay inaapektuhan. Dahil sila ay apektado. Kasi alam nyo nga, sabi ko nga sa inyo, sa social media marami tayong nababasa ng ganun. Tagakudkod ka lang ng inodoro. Yan, magkudkod ka na lang ng inodoro. Kung hindi ka magkudkod ng inodoro, wala kang ganito, wala kang ganyan. Katas ng kudkod ng inodoro. Alam nyo, sa totoo lang, parang napaka-big deal ito. Sa ibang taong isampal ito sa ating mga kababayan ko OFW na kung tutuusin, napakamarangal. Alam niyo sa totoo lang, ang ating mga kababayan ko OFW, pag yan ay pag-uusapan, medyo parang nakakaantig sa ating damdamin. Kasi may mga pamangkin din ako, yung mga nasa probinsya, mga pamangkin ko, nainganyo, gusto nila magpunta ng ibang bansa, magtrabaho, nagkukudkod ng inodoro. Proud ako sa kanila. Bakit? Sa pagkukudkod nila ng inodoro, na itaguyod ang pamilya, ang aking mga pamangkin, na pag-aral dahil sa pagkukudkod ng inodoro sa ibang bansa. Kung mapanood man ito ng aking mga pamangkin, nakapagpagawa sila ng malalaking bahay dahil sa pagkukudkod ng inodoro sa ibang bansa. Ano? Napakamarangal ng trabaho na ikaw ay magkudkod ng inodoro, manilbihan, maglingkod sa iyong amo. Ang hirap nun. Nagkukudkod ka ng inodoro, naglilingkod ka sa iyong amo, pinagluluto mo yung ibang tao, yung iyong amo, pero ang iyong pamilya. Nandito, ang mga anak mo, pariwara, ang anak mo, ang asawa mo, ganito, ganon, anong ginagawa. Ikaw, nangungulila. Nagkukudkod ng inodoro sa ibang bansa. Buwis buhay. Makapagkudkod ng inodoro, hindi pinapakain, yan, minamaltrato. Huwag nating mamaliitin, huwag nating isang palagi ang salitang pagkukudkod ng inodoro. Pero balik po tayo doon, ano po, sabi ko nga po, kung si Monica man ay mapagkakamali, si Monica Prado, ano pala nito? Monica Prado Canape. Kung si Monica Prado Canape man ay mayroong pagkakamali, okay. Sige po, hindi po natin tinotolerate yun, hindi natin kinukonsente yun. Kung mali si Monica, okay, Monica, mali ka. Hindi ko kinukonsente yan. Ano po? Pero ang isang pagkakamali po ay hindi dapat nating higitan pa, sagutin o tumbasan ng isa pang pagkakamali. Dagdagan pa ng isang pagkakamali. Sabi ko nga, na-trigger siya. Halimbawa, na-trigger si Lorny. Napasagot doon sa comment ni Monica. Pero mas matindi ang respect mo. At dito, ang mga nagkukudkod ng inodoro lahat, apektado. Dahil sila ay mga empleyado. Naglilingkod, may pinaglilingkod ang mga abo, tagakudkod din ng inodoro. Proud sila. Proud ako, tagakudkod din ng inodoro araw-araw sa inodoro namin. Araw-araw yan. Pag ako maliligo, bago ako maligo, magkukudkod muna ako ng inodoro. Magpapapawis muna ako sa loob ng banyo. Ini-scoop ako yung tiles. Tapos inodoro, pawis na pawis ako sa loob, saka ako maliligo. Proud ako maglinis ng inodoro. Hindi po natin ito pwede laging gawin na panampal sa mga OFW na magkudkod ka na lang ng inodoro. Ikaw ba'y nakapagkudkod na ng inodoro? Para sa akin, masakit para sa akin na yung isang mga kasambahay, mga OFW, kababayan natin na nagsisikap para sa pamilya, ay laging ganito ang ating masasaksihan na sa tuwing merong ganitong ganitong mga chat ay laging magkudkod ka na lang ng inodoro. Ikaw ba'y nakapagkudkod ka na lang ng inodoro? Nakapagluto ka na ba para sa iyong mga amo? Bakit po ganun? Ano po? Ito, opinion ko lang po ang aking sinasabi dito. Opinion ko lang po ito na kung nagkamali man si Monica, sige, hindi po natin tinotolerate yun. Ayon doon sa kwento ni Lorny, doon sa kanyang live, di umano siya daw binabastos, may body shaming, parang yung inano yung kanyang katawan, mataba, ganun, mukha daw pera. Focus ka doon. Kung sinabi ka mukhang pera, hanapan mo siya ng ebidensya. Na paano niya nasabi na siya mukhang pera? Pag sinabi mukhang pera, puro ano sa pera, yung garang-gara sa pera, yung mga ganun tipo, hanapan mo siya ng ebidensya. Focus ka doon, pero yung sampalin mo na, nagkudkod ka na ng inodoro dyan, tagakudkod ka na, yung mga ganun, magkudkod ka na ng inodoro. Bakit po? Hindi po, ito opinion ko lang to. Opinion ko ito. Hindi sa kung ano pa man, sabi ko nga hindi natin ito tolerate kung mali ay mali, kung mali si Monica na trigger doon si Lorny at kaya nakaresback si Lorny ng ganun, pero sabi ko nga kung ikaw ay binato ng bato, marapat bang batuhin mo ng tae? Ano pinagkaiba mo doon sa tao? Mas malala ka.
mas matindi ka, mas brutal. Parang ganun, tipo ba? So, tapos ngayon, kung ikaw man ay almahan ng karamihan, wala tayong magagawa. Vice versa lang. Vice versa lang kayo. Kaya lang, majority nga, marami ang mas galit sa'yo. Marami ang naapektuhan or sabihin na natin, tinamaan sa mga sinabi mo na ito ay mga OFW. Yun. Ang kaibahan doon. Vice versa kayo, pareho kayo ni Monica na nagbatuhan ng maanghang na salita, sabihin na natin maanghang. Pero kung tutuusin, doon sa salita mo, mas marami ang naapektuhan, mas marami ang tinamaan. Yun ang kaibahan doon. No, mas marami ang kumampi kay Monica sa iyo, mas marami yung nagalit. Pero kung tutuusin, sa laban ninyo ni Monica, pareho kayo nagbatuhan na ang maanghang na salita. Ang puntos lang ni Monica, mas marami yung kumampi sa kanya. Kasi, nasagasaan mo yung mga OFW, yung mga nagkasambahin nating mga kababayan na nagkukudkod ng inodoro. Mas naapektuhan eh. Di ba nasagasaan sila eh. Kahit man ako eh. No? Ang ano do, dapat ang ginawa mo, kung may mali si Monica at naapektuhan ka, nasagasaan ka, nabastusan ka, focus ka doon sa kanya. Ay, dinasbakan mo. Rumesba ka sa kanya. Mas malala pa talaga. Doon sa protection niya na, inodoro, nagkukudkod ng inodoro, nakapagdukod ka na ba ng inodoro? Medyo talagang iba na. Medyo lumaot yung topic na nawala ka doon sa kung ano yung highlight topic kung sinabi mo kakampera, yun ito, ganyan. Dapat doon ka na nag-focus eh. Pero ang dami mo nasagasaan dito, mga taga ibang bansa na kababayan natin na naglilingkod sa mga amo pinagsisilbihan na pinililinis ng bahay, kudkod inodoro, tagalaba, tagaluto. Anuhan talaga sila, maapektuhan talaga sila. Pero, ayun nga, sabi ko nga, paulit-ulit ko sinasabi, hindi ko tinotolerate. Kung may mali si Monica at na-trigger niya si Lorne at doon siya, sinundan lang niya si Monica, mali pa din yung iyong ginawa. Kasi bakit? Hindi man katungkulan sa sa profession eh. Ang pinag-uusapan eh, kung may body shaming, pambabastos, o ano pa man, hindi namin mo, yung pagkukudkod ng inodoro talaga, mauutas ka talaga, ibabas ka talaga ng mga OFW. At saka, speaking of kudkod inodoro, mga OFW, hindi po ba natin alam na karamihan halos, majority po na ang sponsor ng mga charity vlogger o sponsor na isang malaking community na tumutulong, lumilingap sa ating mga kababayan, majority ang mga sponsor ay mga OFW. Nasa halip, isipin nyo yung mga magkakasama sa group chat, nagkakaroon ng ambagan to support yung isang beneficiary. Ang laking bagay. Majority po ang mga sponsor po ng isang organisasyon o isang community, karamihan po ay mga OFW. Ang mga nagpapalipad sa mga live chat ng my live, karamihan mga OFW. Kaya kung mapapansin po ninyo, karamihan halos ang mga nagla-live gabi dito sa Pilipinas. Karamihan halos ang mga nagla-live gabi. Bakit? Kapag gabi sa atin, araw sa ibang bansa, gising ang mga tao, so maraming palipad, dollar. Kapag nag-live ka ng araw, wala halos manunood na mga OFW o taga ibang bansa. Karamihan ng mga manunood ay taga Pilipinas. So alam naman natin sa ating bansa, talagang mahirap ang magpalipad. Hindi naman lahat ay kaya magpalipad. Merong nagpapalipad na nandito sa Pilipinas, pero talagang sa hirap ng ating buhay, mas uunahin pa nila na yung ipapalipad, ibili na lang ng pagkain. Kaya kung napapansin ninyo, karamihan sa mga nagla-live gabi, bakit? Kasi ang manunood doon, mga taga-ibang bansa, doon magkakaroon ng maraming palipad, mga taga-ibang bansa. Kaya pasalamatan natin ng mga OFW. Proud ako sa mga OFW. Kaya pagka sa totoo lang, kung ilalaban natin yan ng digdigan, pag ang mga tawag dito, ilalaban natin yung mga ganitong nahapi, parang hinahamak, isang katulong ka lang, napapagkwituhan lang natin. Ako talagang kung makapagbagdamdaming usapan, talagang tutulungan luha ko kapag ganyan mga usapin. Medyo mahirap ang sitwasyon ng isang OFW na pinipilit, kahit masakit, pipilitin lumayo sa kanyang pamilya, mag-alaga ng ibang tao, mag-alaga ng matanda, gayong ang nanay dito ay hindi maalagaan, mag-alaga ng mga bata, gayong ang anak dito hindi maalagaan. Diba? Gaano kahirap sa kanila yun? Kapalit lang kumita para maitaguyod yung pamilya, maibigay yung pangangailangan, makapagpaaral sa mga anak. Tapos gaganunin lang natin. Lagi natin sinasampal sa kanila. Nagkudkod ka na ba ng inodoro? Ay, wag naman po. Sabi ko nga, focus kung ano yung binabato sa'yo, sagutin mo. Hindi yung binato ka ng bato, babatuhin mo ng tae. Binato ko ng bato sa buya mong asido, mali na yun. Mas matindi ka. Yun, ano ang pinagkaiba mo doon sa taong nang away sa'yo, ay mas malala. So, ang tawag doon, vice versa, nagbatuhan lang kayo. So, wala doon So, para sa akin, mas nakapuntos doon si Monica. Bakit? Ay, nasagasaan din Lorne dito. Yung mga
kababayan natin na nagtatrabaho as kasambahay na naglilinis ng inodoro. Yan ang mga talagang maapektuhan, masasagasaan. Ako mang ito, halimbawa, ay abay, ako'y nagkukod ng inodoro. O, araw-araw po. O, sa tuwing ako'y maliligo, mag-half bath. Meron ako naka-reading malapad na yung makapal na scalp spray talaga. Ano-ano ko na ng paayan talaga. Pansirita, bubudburan ko muna ng powder yan. Yan tiles. Tapos, inodoro. Kasi, araw-araw basa. So, yung tubig, minsan nagtatalsik doon sa tiles, natalsik doon sa body ng inodoro. Siyempre, minsan ng tubig, pagkatagalan, naninilaw-nilaw na, yung mga timba-timba, mga tabo, naninilaw na. So, siyempre, lahat, linis natin. Ayun, ang aking masasabi lang dyan, wag natin sa tuwing may kalaban tayong mga OFW, may kaaway, or kadiskusyonan, kadibatihan, wag natin laging bukang bibig na tagakudkod ka lang ng inodoro, or naglinis ka na ba dyan ng inodoro? Kailangan mo pang magpaalila sa ibang tao. Ay, Diyos ko, wag ganon. Kasi ito, opinion ko lang to, opinion ko, at ang mga comment naman po nila ay naka-public. Naka-public. Wag natin na lang isampal yung ganon, at talagang hindi lang isang tao dito ang maapektuhan. Maging ang ibang kababayan natin, talagang nandiyan nagsusumikap na magtrabaho sa ibang bansa, pinipilit kahit homesick ang kalaban, nangungulila sa pamilya, ay gaano kahirap. Doon pa lang sa pangungulila no? Ay hirap na ang kanilang pakiramdam. Minsan nagkukudkod nga po ng inodoro, hindi pa kumakain. Yun ang kawawa. Tagakudkod ka na nga ng inodoro, hindi ka pa pinapakain halos ng iyong amo. Di ba? Yun. Ako proud ako sa mga OFW. Kasi, alam nyo nga, minsan sinasabi ko nga na ang hirap ng buhay sa atin dito sa Pilipinas. Ngayon, syempre, nag-iisip sila, ano pa yung pwedeng pagkakataan? No choice, wala na. Magbenta pa yung tinda-tinda ka, hindi rin sasapat, mag-OFW na lang. Pero ang hirap noon, nalalayo ka sa pamilya. Sakripisyo po yun. Sobra yun, sakripisyo. Pagdating mo pa doon, hindi mo pa alam kung ano yung takbo ng buhay mo, kung uuwi ka pa bang buhay. Dahil yung iba, hindi nakakatagpo ng among mabait. No? Yun lang guys, huwag natin lagi sasabihin, bukang bibig natin lagi, iwasan natin yung salitang, naglinis ka na ba ng inodoro? O kung hindi ka pag magpaalila sa ibang tao, ganito, gano'n, yun lang yung akin. Opinion ko lang po yan, kung ano lang yung binabato, focus ka doon. Kung na-trigger ka, at nakapagsalita ka ng ganyan, so, ang kagandahan doon, mas maraming kumampi kay Monica. Kasi na-trigger, so mas malala yung rest back. Ayun na guys, abangan nyo ako sa akin next video. Pakiclick naman po ng thumbs up kung nasa ganun sa palasa po ni YouTube. Ayan, at kita-kita po tayo sa akin next video. Ayan, bye-bye na.